umaga po sa inyong lahat, mga family. Kung gusto po kayo, Hallelujah. Glory to Jesus. dapat happy tayo kasi nakita-kita na naman tayo ngayon. Amen. Para purihin at pasalamatan si Jesus. Amen! Amen. Lord, palapalan sa Lord. Hallelujah. Bale, ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay aking karanasan. Nakasama si Jesus sa aking buhay. Masasabi ko po, hindi lang naman sa pera o material na bagay ang binibigay na blessing sa atin ng Panginoon. Amen. Hindi po ba? Kasi ang sa akin po, ang nakita ko po ang binigay sa akin na blessings ay aking family. Amen. Amen. Bali, ang nangyari po, bago po ibigay sa akin yung blessing na yun, bali sinubok pa ako ng Panginoong Jesus. Simula po ng, nagkaroon ako ng mabigat na pagsubok sa buhay. Simula po ng nagka-family po ako, siyempre nagka-anak na rin po ako. Bali nagkaroon po ako ng 3 anak. Bali nang isinila ko po yung ang una ko pong anak, bali nang ilang buwan po, okay naman po siya. Nilibos po ang ilang taon, 4 years old na po siya. Kaya pinag-aral ko po siya ng prep po, kasi ang leader ko naman 5 years old. Prep, 4 years old. Nang nag-aaral na po yung anak ko, napansin po ng teacher ko, teacher ng anak ko na, Mami, ang anak ko parang kakaiba siya. So, bakit po? Kasi hindi po siya na-response. Hindi po siya, hindi po siya bingi or nag-pipig. Kaya lang, hindi siya nag-reply. Kaya sabi ng teacher sa akin, ipa-check up natin. Sige po. Sinamahan pa ako ng teacher. Kaya lang napacheck up namin sa Reyes. Check up po, alam ko po ay autistic. Nagulat po ako, sabi ko, ano po yung nangyari? Yung ba, alam niyo ba yung autistic? Ayun pala yung mga bata na may depresya. Perceiving disabilities. Siya po yung, pangalay ko po si Vincent. Ayan po yung unang mga anak, special child po siya. Amen. Hallelujah. Tapos, parang sa tuwa, pag-uwi ko sa bahay, nandugo ako, family ko, parang naman ng ganito, issues ako. Bakit po? Na-question ko po ang Panginoong Jesus. Parang hindi ko po ata kaya. Tapos hindi ko sa ilang taon, nanak na naman po ako. Pangalawa, sa awa ng Diyos, normal naman po siya. Bali, pangatlo, ito na naman. Pakapalang po, isang buwan kalahati, nagkasakit po ng kalala yung anak ko. Broken pneumonia. Yung mga 2 weeks na, hindi pa siya gumagaling. Lumala siya, dinala niya sa hospital. Parang patay na lang siya. Nasa hospital na kami, sabi ng doktor, ay, Mami, yung anak mo, 24 oras na lang, wala na siya. Ha? Sabi ko, Diyos ko, wala niya ka, pangalan ko na, has mabigat ako. Ano po nangyari yan? Yung gatas pa namin ngayon, sa baga, hindi na kayo mag-broke po ka lang malala. Yan, ginawa ng doktor, talagang ginawa niya lahat para mag-try sa action. Kaya nakasubo na nga. Sabi ko, Diyos ko, pipila ko na Diyos ko, huwag na naman akong iyuhan sa ganitong oras. Tapos, ginawa lang yung doktor, lahat, pero, thank you Lord, nabuhay naman po yung anak ko. Praise the Lord. Kaya lang po, ang nangyari, nag-depression na lang po siya. Ang pag-iisip na, pag-sagda, pero mas naman pa rin po ako nabuhay ang anak ko. Kaya na po may diferensya. Bali, dalawa po kung ang anak ko na may diferensya, panganay at puso ko. Kaya no, sobrang sama na daw po sa Panginoon, family. Ganito po ako. Kinwesto ko yung Panginoon. Sabi ko, Jesus, ano ito? Nagkaroon na ganitong karigaya ng mga anak ko. Isa nga lang, hindi ko na kaya. Kasi po na, pamilya na pakahirap po mag-alaga ng special child. Kasi wala po, pagsakitin talaga sila, grabe. Magastos po sila. Nung nagkasakit-sakit po yung anak ko, yung panganay ko naman po, nasa hospital, wala pa kung patakutan yung nanay ko. Nay, pwede pa kita
sabi niya, anak, isanda mo yan para may pangkain kayo ng mga apo ko. Sabi ko, thank you nanay. Sabi ko, maraming salamat po. Kaya, ang masabi ko po, di ba sabi ko po, ang binigay na blessing sa akin ay family. Kasi ang pinakaunang blessing po ay yung nanay ko. Sabi ko, maraming salamat na. Maraming salamat po ni Jesus. Pinagkaroon mo po ako ng napakabuting ina. Kaya, ang sisyo ko po yung nanay ko po na binigyan ako ng blessing. Kaya lang po, lumipas na ba noon, nag-sakit na yung nanay ko. Pumanaw na siya. 2007. Kaya sabi ko, Diyos ko, nilandro mo na naman po ako. Parang hindi, sabi ko, paano po ito, wala nang pasanan, wala na akong saligan. Kaya lang, magkalipas ang ilang panong. Kali, nag-graduate na po yung anak ko. Kaya namatayo. Siya, nag-isa na ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako makagraduate yung anak ko. Kasi, talagang nahirap ang buhay namin doon. Tapos, may mga anak pa ako na ganyan. Ang hirap lang pala dinaanan ko sa dalawa kong anak. Kaya nang makagraduate niya anak ko, praise the Lord, ang pangako naman ng anak ko, ito, na, Mami, para sa makagraduate ako, tutulungan ko kayo. Lahat ng mga pangangailangan ng mga kapatid ko, i-shoulder ko lahat ng financial ni brother. At lahat po, sabi ko, anak, sana magkagalit ko, magkasama tayo sa Panginoon. Pagkatapos ito na, malapit na mag-graduate na ako, dasal na naman ako. Panginoon Jesus, tulong makagalit anak ko. Sa ako ng Diyos, praise the Lord, makagalit din naman po anak ko. Praise the Lord, sabi ko. Tinupad naman niya family yung kanyang pangako. Kasi po, wala na akong sandigan. Kaya, ang pangalawang blessing naman na binigay sa akin yung anak ko. Kasi, yung anak ko, pag-i-describe ko siya yung family. Kasi, buti rin siya ng nanay ko. Nanay ko. At ang anak ko ay, kung yung anak ko ngayon, siya ay isang mapanggal ng anak, maunawain, matulungin, mapagkatawa. Isa lang, mapagbigay po siya. Ano yun pa, praise the Lord. Maraming salamat ko Panginoon. Kasi, kahit ngayon po, may family niya, anak ko, nagsawa niya. May anak na rin po siya. Nagbibigay pa rin po siya sa akin. Kasi nga po, yung dalawang na kapatid, fully special. Kaya, ang pangalawang binigay po namin, kasi ng Panginoon siya sa akin, ay ang aking anak na napagmahal. Sabi ko, talagang family na talaga ang binigay sa akin ng